Si Jesus ang ating tunay na kayamanan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 13, verses 44 to 46, and I read it for you. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which someone found and hid. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. On finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. May tanong po ako sa inyo. Ano ang pinakamahalagang kayamanan meron ka? Para po sa iba, ito po ay bahay, lupa o ipon sa bangko. Pero sa iba naman ang kanilang pamilya, trabaho o mga pangarap. Lahat ng ito ay mahalaga. Ngunit napapansin natin na ang mga kayamanan sa mundo ay maaring mawala. Maaring masira ang bahay, maubos ang pera, magbago ang kalagayan ng buhay, at maging ang mga taong mahal natin ay hindi natin makakasama magpakailanman. Kaya ang tanong ay, mayroon bang kayamanang hindi kailanman mawawala? Sa Ebanghelyo ay kinuwento ni Jesus ang dalawang tao. Ang una ay nakatagpo ng isang kayamanang nakabaon sa bukid. Ang ikalawa naman ay isang mangangalakal na nakakita ng isang napakahalagang perlas. Magkaiba ang kanilang kwento, ngunit iisa ang kanilang ginawa. Ibinenta nila ang lahat ng may kagalakan upang makamit ang tunay na kayamanan. Pansin natin ang isang mahalagang detalye sa Ebanghelyo. Ginawa nila ito ng may kagalakan. Hindi sila napilitan o nanghinayang. Bakit po kaya? Sapagkat alam nilang ang kanilang natagpuan ay higit na mahalaga kaysa sa lahat ng kanilang iiwan. Ito ang paanyaya ni Jesus sa ating lahat. Ang kaharian ng Diyos, ang mismong presensya ng Diyos sa ating buhay, ang ating tunay na kayamanan. Kapag natagpuan natin si Jesus, hindi na siya maihahambing sa anumang tagumpay, yaman o kasikatan ng mundong ito. Hindi ibig sabihin nito na masama ang magkaroon ng material na bagay, ngunit ipinapaalala ni Jesus na walang anumang bagay ang dapat pumalit sa Diyos bilang sentro ng ating puso. Minsan, nawawala ang ating kagalakan dahil ang hinahabol natin ay mga kayamanang panandalian. Kapag nakuha natin ang gusto natin, masaya tayo sandali. Ngunit maya-maya ay may panibago na naman tayong hinahanap. Ang puso ng tao ay hindi mapupuno ng anumang nilikha sa mundong ito. Tanging ang Diyos lamang ang makakapuno nito. Kapag ang Diyos ang ating kayamanan, nagbabago ang ating pananaw sa buhay. Ang panalangin ay hindi na obligasyon kundi pagkakataong makasama siya. Ang pagsisimba ay hindi na tungkulin kundi kagalakan. Ang pagsunod sa kanyang kalooban ay hindi na pabigat kundi isang pribilehiyo. Kahit may mga pagsubok, nananatili ang ating kapayapaan dahil alam nating nasa sa atin ang pinakadakilang kayamanan. Ang tunay na mayaman ay hindi ang maraming pag-aari, kundi ang may pusong natagpuan si Kristo. Kapag ang Diyos ang iyong kayamanan, hindi ka kailanman magiging dukha, sapagkat nasa iyo ang kayamanang hindi kayang nakawin ng mundo at hindi kailanman mawawala. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw nawa ang maging aming tunay na kayamanan. Alisin mo ang anumang humahadlang sa aming pagmamahal sa iyo at punuin mo ang aming puso ng kagalakang nagmumula sa iyong presensya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.